but pressing towards my calling in Christ, I can hear, yes, I can hear my theophany calling me. And can't you hear your theophany calling you? It's a sign, it's almost home time, and I'm just waiting for my promised body change, for soon I know we'll be with Him on high. Nga Diyos, nining kahaponon maigsoon. Malipayon ba ang tanan? Maigsoon. Amen. Sa pagsugod, maigsoon ining bulhaton, ining kahaponon. Maigsoon, awit tag usalang kaawit. Maigsoon, o magatindog ta. Amen. Itong awiton maigsoon ang Standing on the Promises. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and
buhi nga Dios maigsoon. O pabiling ka mo sa pagtindog maigsoon so karon kahaponon maigsoon so kami di ay ang na-assign maigsoon o kami ang panahon maigsoon ang Tuganay Church o ang panabo maigsoon nga magkahiusa maigsoon sa pag tawag ani maigsoon sa gitawag og youth fellowship maigsoon no so ako ang napili nga MC maigsoon ako napili nga so first time ko nako maigsoon nga mag-MC sa inani nga buluhaton. Praise God. So medyo kulbaan jud ta. Maigsoon medyo kabado, maigsoon pero talang isalig sa Dios maigsoon no. So first time ko nako nga inani maigsoon nga buluhaton. Maigsoon og dili po ko ingon nga wala ko nasanay maigsoon nga daghan ang matubang ning kahaponon maigsoon. So kami ang nagkahiusa maigsoon ang Tuganay Church kauban ni Pastor Samuel ug ang Panabo Church maigsoon kauban ni amawang pastor mao si Pastor Piping Santik maigsoon. So medyo sa amo pod maigsoon kung kami pod ang ma-assign medyo kulangon pod mi og mga labi na sa music maigsoon no kay sa amo agud maigsoon isa ra gyud ang amo ang music ang nagagitara ra gyud maigsoon no. So salamat kay buhi nga Dios siguro kung kami pod ang ma-assign pohon kami pod ang time na pod namo maigsoon no kami pod ang mag-host siguro amo pod silang maigsoon ang taga-Tuganay maigsoon. So ang music na to karon maigsoon mao ang taga-Tuganay Church maigsoon din ang sagawas maigsoon ang mga facilitator maigsoon sa games pod mao pod ang taga-Tuganay ug taga-Panabo maigsoon. So atong palakpakan atong buhi nga Dios maigsoon ni kapunon. So atong team karon maigsoon gitawag kini maigsoon og overcoming through the born again experience maigsoon din atong key verse 1 John chapter 5 verse 4 nagaingon maigsoon, for whatsoever is born of God overcometh the world, and this is the victory that overcometh the world, even our faith. Amen. Dalay ko na itong buhi nga Diyos. So modto kita maigsoon sa mga pag-ampo nining kahaponon opening prayer maigsoon o akong ihatag maigsoon sa atong pastor Samuel Caballero maigsoon. Pastor Piping nadira maigsoon. Gitawag kini maigsoon og overcoming through the born again experience. Nadira maigsoon. Gitawag kini maigsoon og overcoming through the born again experience. Ako na lang maigsoon. Amen. Atong ido ko atong mga ulo samtang magaampo ta. Labing gamahanan dalay ko ng mga Diyos, tag-iyas ta ng mga butang, tag-iyas sa mga kinabuhi. Lord, salamat nining kahaponon nga ania kami Ginoon Diyos, nagakahiusa, Ginoo dili sa unsa mga katuyuan, kundi dili Ginoo sa pagkikiusa diha sa imong presensya, Ginoong Diyos nining kahaponon. Samtang kami magapadayon, Lord, banan mo kami, ikaw Lord magapatiliwala, Ginoong Diyos nining kahaponon. Ihatag mo Lord ang kalipay, kalinaw sa among mga hunahuna. Waon mo Lord ang mga kaliputanon o sa mga babag nga magababag nining kahaponon Lord ug isentro mo ang mga kasing-kasing mong mga hunahuna diha sa imong pulong nining kahaponon. Salamat usab Lord bisan naman sa amo ang pagpadulong dinhi Ginoong Dios o sa mga pipila usab nga mga layong dapit nga nagapadulong dinhi Ginoong Dios. Salamat Lord nga ikaw nagaproteksyon kanila. Kitagaan mo Lord o safe Ginoong Diyos nga nakaabot sila din nga dapit uban ang kalipay Ginoong Diyos. Salamat sa mga kusog sa physical Lord o bisan naman sa espirituhanong mga butang. Salamat Ginoong Diyos nga nagahatag kanamo Lord kadasig kalipay inspirasyon Ginoong Diyos nga mabuhat namo Lord ang mga butang alang sa imong kahimayaan. Nining kahaponon Lord umanan mo kami samtang sa among pagpadayon ini Ginoong Diyos. Ihatag mo ang kalinaw Ginoong Diyos sa mga palibot man o sa among mga unahuna nining kahaponon. Kining tanan Lord ako lamang kini isalig. Pasalamatan ko ikaw sa pangalan ni Jesus nga among Dios ang manluluwas. Amen. Amen o praise God.
Maawit patag usa ka awit maigsuon no ang Jolly Song gyapon maigsuon. He brought me out. He brought me out. Ah. Asi, feel my way with love na lang maigsuon. Tapos maglaman na matag usa magkimustahay maigsuon. Sa kaawit maigsuno sa kasulim lang awit atong awiton samtang kumaniini maigsuno magalingkod na kita. Praise God. Goodness of God. Amen. I love you, Lord. Amen. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, and I will sing of the goodness of God. Amen. All my life you have been faithful. Hallelujah. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing
so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. And my life laid down and surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Amen. Amen. Salamat, Lord. Na igsoon. Itong palakpakan natong buhi nga Diyos, sa pagkamayos itong buhi nga Diyos, na igsoon, in kahaponon. Salamat, Ginoo Diyos. Salamat, na igsoon. No, so, magalingkod na kita, maigsoon. Praise God. Amen. So, karon kahaponon, maigsoon, no? Ako lang i-recognize ang pipila ka mga kaiglisyahan o mga churches, maigsoon, no, nga naa dinhi. Maigsoon, samtang ginatawag inyong pangalan, maigsoon, o inyong church, maigsoon, pwede ba mga mahimo mo nga mo tindog, maigsoon, aron nga makita pod mo og mailam, maigsoon, sa mga kaigsuonan, maigsoon ni kahaponon. Amen. Una, maigsoon ang Tuganay Church from Pastor Samuel. Amen. Then ang Panabo Church kang Pastor Piping. Amen. Ang Mental Nuloon Church from Pastor Gili. Amen. And then ang last from Dalag Church kang Pastor Arnel. Amen. Praise the Lord. So, napo ba'y wala natawag maigsuno nga church? Kapat lang ka churches maigsuno ang naakaron. Ang tamugan. Nana? Okay. Ang Tamugan Church from Pastor Emilanan. Okay. Salamat kay maigsuno. So, kato lang maigsuon. Mga churches, mga 5 ka churches maigsuno ang naadin. Hey, palakpakan na itong buhi nga Diyos. Amen. Praise God. So, madto kita sunod gabahin maigsuno mao ang paghatag og mga halad awit o mga song offering din kahaponon maigsuno og akong ihatag sa inyo ang panahon kung naay maawit maigsuon. Praise God. Ay, okay, maigsono. Muuna og awit maigsono ang taga-Tuganay Church. Amen. So, way power mga kaigsunan. Kami jud ang nauna. So, kami mag-awit mga kaigsunan, kami maghalad og awit mga kaigsunan. Nagauluhan, awiting makalangit. Amen. Sa
Amen. Dalago na itong guhi nga Diyos maigso no. Ang Diyos magkapanalangin. So, napabay mo awit. Maigso no, mahalat awit. Panabot charts, akong ihatag sa inyo ang panahon.
natong buhi nga Diyos, may sunod, Diyos magapanalangin, kaning mga sisters. Napabay mo halad og awit? Nagsun. Praise God, so wala na. Maigsoon, ang Diyos magapanalangin sa matag usa maigsoon. So karon day maigsoon na to, ako lang ipahibalo kaninyo ato mga baluhaton. Maigsoon una maigsoon natay worship service, maigsoon natay preaching karon maigsoon. Una maigsoon natay magawali, maigsoon si Pastor Jason Eli. Then ang sunod ini maigsoon natay games maigsoon. So unya na lang siguro nato i-explain kung sa nga games maigsoon. Praise God. So human maigsoon sa games natay question and answer portion maigsoon Q&A. So siguro nakabalo na mo tanan maigsoon natay gipasa nga link o Google form maigsoon kung katong wala pa naka sa Google form natay giandan diri maigsoon nga papel o box maigsoon pwede lang mo mukuha maigsoon. So naga-prepare na ba to sis? Ang katong box maigsoon. Kung may mga pangutana maigsoon sa unsa man klase nga pangutana about lang sa maigsoon sa pagpangalagad, about sa doktrina, about sa imong pagkabatanon, sa imong na-experience maigsoon kung na kay mga pangutana maigsoon karon. Kung wala ka mo nakapangutana sa Google form maigsoon nga gisend sa mga sister o sa kang brother maigsoon, pwede lang mo magkuha maigsoon og papel na atigianda maigsoon, no. Praise God. O ang Diyos magapanalangin maigsoon ining kagabion, aning kahaponon maigsoon. So moadto kita maigsoon sa pinaka-importanteng bahin, mao pagpaminaw sa pulong sa Dios maigsoon mo ang panimati maigsoon sa mga presko nga pulong sa Dios nining kahaponon maigsoon nga pagkadad-on ni Pastor Jason Eli maigsoon. Amen. Manindog una kita maigsoon bago na ko ihatag kang Pastor J ang panahon. Amen. Praise God. Atong awiton maigsoon ang sa biyaya mo. Amen. Hallelujah. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, kung minsa'y nadarapa habang naglilingkod, ko ay may pag-asa dahil sa biyaya mo. Amen. Ang buhay kong ito'y sagana sa biyaya mo. Kahit na ako'y nagkukulang sa'yo, kung minsa'y nadarapa habang naglilingkod, buhay ko ay may pag-asa dahil sa biyaya mo. Thank you, Lord. Sa biyaya mo, magpapatuloy ako, di sariling lakas, kundi sa pag-ibig mo wagas, sa iyong salita'y magtitiwala ako. Hallelujah. Yayan ang nalaman ko, ang buhay ko'y hawak mo, mayroong lakas hanggang wakas, dahil
Palakpakan ang buhay nga Diyos. Amen, amen. Hallelujah, amen. So let us pray. Ang butang, nangito na mo nga Diyos. Tagyas sa mga butang. Salamat kay Ginoo na ining kahaponon as we gather, Father God, in your holy presence this afternoon. Lord, nga kami nagapangayo Ginong Diyos sa imuhang anointing, Ginoo. Tungod kinasayad kami without your anointing, Father God, without your Holy Spirit. Ang amuang buluhaton karon mahimo lamang nga usa ka ordinaryo nga buluhaton. Apan Lord, hallelujah. We are praying, Father God, that your Holy Spirit is going to have the preeminence, Ginoo, nga mo ay magkontrola sa kinatibukan sa matag espiritu nga naa karon. And Lord, in this afternoon, in this youth fellowship, Ginoo, ako nagaampo Ginong Dios nga ikaw magapanalangin o magatagbo, Lord, bisan pa sa mga butang nga gikinahanglan Ginong Dios sa mga kabatan-unan karon nga magapatalinghob sa imong mga pulong, Amahan. Hallelujah. May this service, Father God, is not going to be a tradition or sa lamang ka butang nga among nahimo nga tulumanon, kundi this is, Father God, part of your mind before the foundation of the world. Ginong Dios nga diin imong andamon ang mga kasing-kasing sa mga kabatunan, because you know, Father God, na they are also very important part, Ginong Dios, diha sa imong mga buluhaton, Amahan. And as we continue, Father, this afternoon, may you bless us and talk to us. And salamat kay Ginong Dios sa imong mga pulong. Tungkol kinasayad kami nga imong pulong mo ay magdala sa imong presensya sa imong taliwala karon. God, this we pray, Father God, in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. The bride say, Amen. Hallelujah. Just remain standing. Hallelujah. Just give me, kaya ko niyo magson o gamay nga panahon, no, hallelujah, for the preaching of the word. Kuha na ko magson ang atuang hisgutan karon magson is on 1 John sa atuang team magson sa atong youth fellowship, no? Atong team magson youth fellowship, atong team is overcoming through the born again experience. Hallelujah. So dili na lang po kumukuha og topic. So atong Bible verse is 1 John chapter 5 verse 4. For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. No? So nagiskot Megson, diri Megson nga dili ta mahimo nga magmadaugon nining kalibutan hangtod nga dili nato Megson makuha Megson ang pagkatao diha kang Kristo. Amen. So that is the thought of the kay bisan nga unsa nga igaanak gikan sa Dios mudaog sa kalibutan. So mo gina Megson, no, that is the key nga kung you are going to be born of God, walay lain Megson nga pamaagi Megson nga mapildi nimo ang kalibutan o madaog nimo ang kalibutan Megson. You must be a sons and daughters of God. Amen. Hallelujah. So may the Lord add His blessing. Makalingkod na. Praise the Lord. Amen. So mayong hapon atong tanan. So ang sa atuang buluhaton karon, ang host is ang host sa venue kami, pero ang host sa ato ang program is Tuganay Church and Panabo Church, no, Pastor Puping o sa Pastor Caballero. Amen. O salamat kayo. And ako Megson ang ilang napili nga mo share karong kahaponon, no. So gitagaan pud ko og topic. So ang atong topic Megson mo na born again experience, no, overcoming through the born again experience. Now this is ang born again, no, kanang siguro you are very familiar with the word born again. Siguro marawag kanang balik-balik na pastor kapila nang siguro ako na dungog pastor sa pastor oy. Pagkatao pag-usap. Amen. And actually Megson, if you are going to tanaw nimo Megson kining word nga born again, hallelujah. This doctrine, actually Megson, born again is a Christian doctrine. Tanan nga nagtuo kang Kristo, hallelujah, amen, kinahanglan nakasabot Megson kining word nga born again experience. Because born again is an experience. Dili ni mayon nga born again naman ko, natawo na ko pag-usab. No, dali ra isulti Megson nga natawo ka na pag-usab. But when we talk about experience, meaning Megson nanay kinabuhi ni. Naagian na nimo ni. Amen. Imo na ni siyang nakita nimo na ang realidad ni ini nga gitawag nga born again experience.
Amen? Because ingon ang atong subject, ang ato ang diskutanan karon is overcoming, no? Overcoming true. So kinakita nato kaniha Megson diri sa Bible verse, ang diha nga ang bisan kinsa nga igaanak gikan sa Dios mudaog sa kalibutan. So from this Bible verse, walay lain Megson nga makadaog kaning kalibutan na. Amen? Kinahanglan Megson, you are born of God. Nakuha ninyo Megson? Because, and this is the victory. Muna yung tinuod nga kadaugan that overcometh the world, even our faith. Asa Megson, asa na Megson ang atong pagtuo. Mao na Megson atong dala Megson aron makadaog ta. Faith to what? Faith to God. Because true faith of God, amen, will produce ang tinuod nga pagtuo diha kang Kristo Megson, magdala ka nato Megson sa bag-ong pagkatao. Hallelujah, amen. Now, timing po kay Megson because amo po ding na subject ganihang buntag sa amo ang service. Hallelujah, amen. And I would like also to share with you, no? Kay we must understand the basic foundation of this born again. Basic, meaning importante kayo na ito makita ni because mo itong ibalik na uganiha, ang pinakauna Megson nga nag-mention sa word nga born again, hallelujah, amen. You cannot see this word Megson in the Old Testament. Amen. Wala sa nag-isgot ito o born again. Only because the born again, ang word nga born again, makita rin mo na Megson sa John chapter 3, verse 3. Verse 3, 4, 5, 6, and 7. Diha Megson, gihisgutan na. O, ang born again, ang word nga born again, is the first doctrine of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Makinan niyo ha. Mauni ang pinakaunang doktrina nga gitudlo ni Ginoong Kristo, hallelujah, amen, sa iyang earthly ministry. Napa mo diha? Di na mo, ay di ta masuko ha? Okay na mo diha. Nasabtan ko ninyo? So, usahay mo dako akong tingog kay usual lang na sa kuha. So, basig, lain to pastor sa mental yun, syagit man. No, ingani gid ko mo, so please bear with me, no? Para makuha ninyo Megson, this is basic, very basic foundation. No, tungod kay kung dili nato ni masabot Megson kining born again experience, madungog lang nato ni maminaw ta ni ini Megson, pero di nato makita Megson ang reality ni o ang revelation ni ini. And remember, born again, to be born again is a personal preaching of Jesus Christ. Si Kristo mismo ang nagtudlo ni ini. No, ato makita ni Megson. This is the story, kung nagabalo mo Megson, this is a story nga adunay usa ka Pharisee ginganlan og Nicodemo. Hallelujah. Kung tanawon nimo Megson sa verse 1 ana, kita nimo Megson nga adunay Pariseo nga ginganlan og Nicodemo, and gitawag sa Megson punuan sa mga Hudiyo. He was the ruler of the Pharisee. No, si Nicodemo, kining tawhana miadto kang Hesus sa takna sa kagabion ug miingon kaniya, Rabbi, no? Kinsa daw si Nicodemo Megson? Siya daw ang pinaka ruler of the Jews. Now, to make you understand what is a Pariseo, sa panahon sa Israel, adunay upat ka mga sekta o upat ka mga grupo nga giila Megson nga mga bantugan nga mga tao, mga inila, no, sa Israel. Those are the groups of Sanhedrin, the groups of the Pharisee, the groups of the scribe ka na mamanunulat. Amen? Pharisee, Sadducee, mga Sariseo, amen? Mga Pariseo, Sanhedrin, kini mga tao man mga batid sa kaalaman, batid sa law, no? Puro ni Megson, I am talking about people in the society that they are not only, dili lang sila Megson, taas ang ilang intellectual, dili lang taas ang ilang una-una, dili lang taas ang ilang education, but they are also morally high. Meaning, Megson, di ka basta-basta mahimong Pariseo. Pag Pariseo ka, bata ka pa, ginatudluan ka na, you are already taught about justification. Pagkamatarong, itudluan po na sila pagkabalaan. Ang Pariseo, Megson, wala kay makitaan nga, dili ka tungod kay para kanila, kung maghimo kang Pariseo, unya, naghugaw-hugaw ka sa imong kinabuhi, automatic patyon ka pinagi pagbato. Ingana kataas ang standard Megson to become a Pharisee in the Bible. And remember, this man Nicodemo is one of the ruler. Gani Megson, si Brother Branham nagsulti, kini si Nicodemo,
gi-identify ni Brother Branham maigsoon dili sa part of the bride, pero yung Brother Branham, Nicodemo is part of the righteous. Siguro natudlo ni sa inyo ang mga pastor sa inyong mga, di ba diyan, daghan ng klase nga maka-attain og eternal life. And Nicodemo and Gamaliel, mauna sila maigsoon ang mga tao nga dili part of the redeemed people, but they are part of the righteous people. Kaya nakatabang maigsoon sa ministry, hallelujah, o gitawag sila maigsoon, di ba na maigsoon nga mga righteous. So maka-attain na sila maigsoon og eternal life, pero dili sila apil maigsoon sa rapture. Dili sila maka-apil maigsoon, hallelujah, sa redemption, pero makaangkon sila kinabuhi nga walay katapusan sa white throne judgment. Because, mo na akong ingon maigsoon kay, ang Pariseo in the Bible was a very taas kayo og moralidad, taas og standard, o dili lang sa maigsoon Pariseo. Teacher pa gyud siya sa mga Pariseo. Amen? So meaning, tako gyud kay maigsoon taas kay ang iyahang katungdanan. Pero aduna siya mga butang bisan sa iyang intelektual nga kapasidad, daghan siyang nahibaluan, daghan siyang nahibaw-an, o daghan siyang nakita, pero naay mga butang nga iyang nakita ni Kristo, nga buhat ni Kristo o nahibaluan ni Jesus Christ in earthly journey, nga dili niya ma-explain maigsoon og walay bisan kinsa makasulti kaniya nabuhaton ni Kristo. So, tungod kay nasay nakita, nasay gusto nga mahibaluan, ingon ang Bible, niadto siya sa panahon sa kagabion, because ingon ang propeta sa Ginoo, gituyo niya gabi kay aron walay makakita, kay maulaw siya nga taas kasi katungdanan, he is very intelligent. Hallelujah, praise the Lord, amen. Taas magid siya katungdanan maigsoon sa mga Pariseo, and yet muduol siya kang Ginoo sa Kristo para mangutana. And Jesus Christ in the Bible, walay account in the Bible nga usa siya maigsoon nga nagtuon siya. He is unlearned. Walay scripture nga nagsulti nga nagtuon si Ginoo sa Kristo, nag-eskwela siya. Sumoto ang tanawon pa nimo, ang level niya o level ni Ginoo sa Kristo sa iyang hunahuna, ubos ning tawhana. Niya mangutana ko dito, makauulaw kayo kung na makita ka nako. May paggabi ko madto kay walay makita niya, mangutana ko niya. So yung ang nahitabo, no? So you know the story. I will preach it into the story form, no? Para makuha ninyo maigsoon. Unya nangutana sa maigsoon dito, nasayod ikaw nga mao usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Tanaw maigsoon, iyang nabaluan, kami nasayod nga ikaw mao usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios. Kay wala gayoy makahimo niining mga milagro nga imong gipangbuhat, gawas lamang kung ang Dios anaa uban kanimo. So naasay nakita ang Ginoong Kristo og si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod bagingon ako kanimo, gawas kun ang tao ikaanak sa pag-usab dili siya makita sa gingharian sa Dios. So tanan niyo maigsoon. Now, I want you to post on this Bible. Now, can you imagine atong i-dramatize ni? There is now naay Jesus Christ, naay Dios sa tubangan niya. And then sa pikas maigsoon nakikatubang kaniya to inquire of him, ano na usa ka tao. So tanan niyo maigsoon na duha ka buk. Usa ka tao ang ingatubangan Dios. Ang isa maigsoon redeemer, ang isa maigsoon to be redeemed. Ang isa maigsoon under a fallen condition. Kaya ingon ang Biblia, ang tanan nga gipanganak sa babae hamubo lamang ang panuigon og puno sa kagulanan. Og walay matarong nga butang nga mogawas gikan sa dautan nga butang. That is in the book of Job. Kitang tanan, and we are under the fallen condition. Because to begin with, kitang tanan maigsoon because of the sin partake in the Garden of Eden, nahimo ta maigsoon nga nahulog ang atong una nga kinaiya, una nato nga pagkatao. That's why maigsoon we have now this two nature. No, adunay duha ka kinaiya maigsoon ang tao. Muna maigsoon nga gi-introduce maigsoon, muna isulti nako sa inyo maigsoon. Bisan pa tanawon niyo ha. In the scripture gidefine maigsoon, hallelujah, ang Biblia kung kinsa si Nicodemo, he was a refined man. Meaning maigsoon maayong mga tao, kung maistorya siya, di jud ka makadungog nga maistorya bisag masuko siguro ni hindi jud ka makadungog og sakit nga istorya kay very refined man. No? Meaning maigsoon taas kay ang quality sa iyang kinabuson. No? Hallelujah. Nakoy notes diri maigsoon. I would like to Amen. Very refined sa maigsoon nga tao, maayo sa nga tao, naana siya maigsoon sa pinakataas nga peak sa iyahang pagkatao. Para ba og kanang kung sa iyahang pang intellectual maigsoon siya nagud ang matutudlo, so wala na imong labaw pa niya.
sa iyang pagkamaayo pod, sa iyang pagkamatarong ug sa iyang pagkamatarong ug sa iyang pagkabalaan, di na po nimo sa mag-question kay ngano man, he is a Pharisee. So nakuha ninyo Megson, I would like you to, gusto gid nako ninyo makita Megson kini nga point Kini nga tao walay kasaway, walay makita kaniya Megson nga dautan because he is a Pharisee, naa sa Megson sa pinaka-stricto nga klase nga sekta. Amen. Pero sa diha nga nakikatubang siya kang Ginoong Hesus Kristo, o gusto niya masayod may tungod sa kinabuhi nga walay katapusan, nga ginawali ni Ginoong Hesus Kristo, hallelujah, amen, the most refined man, pinaka-edukado nga tao, pinakabutan nga tao, ako na lang isulti, pinakabutan nga tao, pinakamatarong nga tao, tao nga walay kasaway, maayaw kadungganan. Pero pag abot kang Ginoong Hesus Kristo, to inquire of Him, ang tubag ni Ginoong Hesus Kristo kaniya, ye must be born again. Sige daw, sa inyong una-una. Pastor, pinakabutan naman kasi pinakamaayo naman sa kanga tao. Because bisan pag-unsa niya ka maayo, bisan pag-unsa niya ka refine Megson, hallelujah, to begin with, God is dealing with His first birth. Kaya ang unang nga pagkatao Megson to begin with, hallelujah, amen, hangtod nga ang tao, dili matao pag-usab, dili gid siya makakita sa gingharian sa Dios. So, sa itong subject karon, nakita niyo Megson, unsa ka importante ang born again? Hallelujah. Praise the Lord. Amen. He is the most refined man. Siya ang pinakamaayong na tao. Pero pag atubang niya kang Ginoong Kristo, ang unang doktrina may Ginoong Kristo na, kinahanglan mataw kapag usap. Kaya naman, dili na to may hallelujah, we cannot see the kingdom with our self-improvement. Gusto lang nato, mali kita akong gihimo ba? Sige lang kay sunod adlaw, di na nako to buhaton. Amen? Hallelujah. Amen. Ako nagigiampo sa Ginoo nga basig kuhaon na to niya nga kinaiyan ako. Og maabot ang New Year, mayon na ka, akong New Year's resolution, di na gamay na lang akong kaunon. Sa New Year's resolution ako, di na ako magmarites. Amen? God is not talking about self-improvement. God is not talking about reforms. God is talking about regeneration. Pagkatao pag-usap is regeneration, usbon nimo. Kinahanglan adunay mamatay aron adunay mabuhi. Hallelujah. That is born again experience. Nasa Megson, dili gid nimo Megson madaog ang kalibutan, especially the young people, musugot kag sa dili by nature bisag di mo tudluan nga mamakak gid mo. By nature bisag dili mo tudluan Megson, hallelujah, nga manghilabot gid mo. By nature Megson makita gid mo kapakyasan sa inyong mga igsoon. By nature Megson makita gid mo Megson tan-aw gid ninyo maayo mo madautan ang uban. Dili gid ninyo na sa Megson mawala kay nga naman by nature na anana kanato. Hallelujah. That's why, bisan pag pinakabaayo nga tao, pinaka-bright nga tao, pinaka-refine nga tao, nasa tubangan ni Ginoong Kristo, wala kitanaw na sa Dios Megson kung unsa ka-refine siya, unsa ang iyang position Megson, ug unsa ang nakuha niya sa kalibutan. Pag atubang na sa Ginoong Kristo, kabalo ang Dios, ang iyang gusto kinabuhi nga walay katapusan. Ang first doctrine ni Ginoong Kristo, ye must be born again. So how important it is. Now, para to prove sa inyo ha Megson nga wala ko nagibot-buhat og istorya about Nicodemo. Nicodemo is a Pharisee. Let's read the book of Matthew chapter 5 verse 20. Gusto lang nako ning ipakita kaninyo Megson. Verse 5:20. Ano Megson ingon ng Bible? Giwasa to ganiha unsa do si Nicodemo? Unsa daw si Nicodemo is a Pharisee and he is the ruler of the Jews. So Pariseo, establish na ko sa inyo Megson Pariseo siya. Ingon Megson ang Bible, kay sultihan ko kamo nga kun ang inyong pagkamatarong dili gani mulabaw sa ila sa mga iskriba ug sa mga Pariseo, dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. It is God speaking when we talk about morality standard and condition of morality, moral condition Megson sa mga Pariseo. Basta dili mo masama, mulabaw pa gani sa Pariseo, di gid mo makatugingirian sa langit. See? Because it is already
establish maigsoon sa kinabuhi sa mga Pariseo, dili lang istorya, dili lang ni buhat-buhat, kung dili sila gid maigsoon kung pagkamatarong, pagkabalaan na ana. They are already defined. Maayo na sila. Gani, may istorya sila, dili makasakit. Usay gani ita, makaistorya ta, makasakit pag kita. Usay prangka na kayo ta, masakita na to ang mga tao. But these people, pero may iksoon, nakatabang ba ang iyang pagka-refine? Wala. Kaya nga naman, when God wanted to, gusto makita sa Dios may iksoon, kung unsa ang tuyo, ni Nicodemo diha kaniya may iksoon, sa iyang himo, God already seen may iksoon, gibalik sa may iksoon sa iyang first birth. Kaya nga naman, ang iyang first birth may iksoon is connected may iksoon sa iyang pagka-fallen condition. Muna kita may iksoon, hangtod nga, dili ta mataw pag-usap. Dili na to ma-attain may iksoon, dili na to ma-experience may iksoon, kining born again experience. There will be no overcoming power. Because overcoming came only through Jesus Christ. Hangtod nga dili na may iksoon mabautismuhan sa balang Espiritu Santo, dili na to madawat may iksoon ang tinuod nga Kristo sa tong kinabuhi. Bisag unsaon na to may iksoon, may ngunta nga akaya na ko ni, panikamutan na ko ni, dili gini mo na makaya because by nature wala na kay kaya daan by nature. Amen. Hallelujah. That's why may iksoon gikinahanglan nato si Ginoong Kristo. That's why if you are going to continue reading the book of John chapter 3, hangtod may iksoon sa verse 14, hallelujah, amen. Ang word niya may iksoon sa verse 7, chapter 3 verse 7, ye must be born again. Kapo mga estudyante, wala ko nang isukan. Daghang mga estudyante dire. Taas daw kamot sa mga estudyante be? Estudyante. Ano saan ning uban? Minyo na ning uban? Wala na, narbaho na. Sige. Pag mingon ka na inyong maestra sa eskwelahan, karong Lunes ha, mag-meeting ang tanan mga parents. Okay, sa may ka-testing diri ipatawag ang mga parents. Mag-meeting ang mga parents. Mingon na ng maestra. Ingna inyong mga mama o papa, sige lang, ingna ninyo, and then mag-chat pod ko sa group chat. Then mag-chat ang maestra, may or letter or to receive, no, para ma-receive nila nga naag nag-inform gyud. Kung sayo to, attendance is a must. Diba? Diba? Attendance is a must. What do you mean by word nga must? This is compulsory. It is necessity. Diba? Compulsory, necessity, requisite, requirement, prerequisite. Sa mga nag-eskwela diri may igsoon, dili ka pwede mo ambak diretso o kuha sa isa ka major subject kung dili nimo maagian ang mga minor niya nga subject una. Example, kung kuha kag math 2, di ka pwede mo diretso og math 2 kung wala ka nagagi og math 1. Kaya nga naman, kinahanglan adunay prerequisite, meaning dili pwede mo shortcut. Kaya nga naman, ye must. Attendance is a must. So kung dili gid mato dito, nagyo kay problema. Kaya nga naman, kinahanglan yun. Ang word nga must is kinahanglan. No? Ang Bible nagsulti, surely Elijah must come first. So muna atong gituan may igsoon, daghan nagtuo may igsoon nga nakita na nila sa Kristo pero wala pa nila nahimamat si Elijah. Pero it is compulsory nga kinahanglan gid ninyo mailaila si Elijah, the prophet, kay kung dili mo sa mailaila si Elijah the prophet, dili mo maila si Kristo because that is a must. Kinahanglan na. Kita na. Muna naila na to si Kristo kay nga naman gipakita gid may igsoon nga kinahanglan gyud si Elijah mo tong naila na to si Elijah, mo tong naila na to si Kristo. That is a must. Ingon po ng Biblia may igsoon, hallelujah, walay laing ngalan silong sa langit o sa yuta nga diin ang tanan mga luwas pinaagi o kinahanglan nining maong ngalan na. So kinahanglan kisay ngalan gisgutan, pangalan ni Ginoong Kristo. So ang word nga must is necessity. Amen. Hallelujah. The word requisite, requirement, absolutely nga kanang rabag dili gid pwede ambakan. No, must. Kung tanawon nimo Megson in verse 14, chapter 3 verse 14. Sige daw. Ito giton must, word nga must. Pag-abot din sa 14 Megson, and Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up. Butang. So,
I am preaching to you the type and shadow in the scripture. I hope Megson, no? Dili ko ninyo ma-misinterpret. That's why gusto na ko nga i-preach sa inyo hani on a type and shadow para makuha ninyo. Now, ang kining must duha ka butang, ye must be born again. Ang isgutan ang gusto nga makuha ni Nicodemus ay makuha ni ang kinabuhi nga walay katapusan. Pero ang gitudo sa Dios maigsoon kinahanglan mataw sa pag-usab, must be born again. O ang ikaduha sa verse 14 ingon siya, even so must the Son of Man be lifted up. Must kinahanglan ni. Now karon dili nimo ni masabot migsoon kining serpent in the wilderness, even so must be Son of Man be lifted up. Tungod kay kini nga passage sa Bible, kini migsoon kinahanglan ibalik nimo ni migsoon sa Old Testament, abrihan nimo ang Numbers chapter 21, because sa Numbers chapter 21 na ay panahon migsoon sa Israel, nakagawas na sila sa Israel, misunod na sila migsoon sa gawas na sila ang Israel nakagawas na sa Egypto, nistabok na sila sa pulang dagat, and then abot na sila sa kamingawan. Kini very basic ni kay migsoon sa tuwa, no? So dili na ko explain ni word for word kay kabalo na ta Israel type na nato migsoon. Naabot sila sa kamingawan, o ingon ang Bible in the Numbers chapter 21, niabot ang panahon nga ang mga ang mga tao nga misunod kang Moses, nagreklamo sila kang Moses, una nagreklamo sila sa Dios, o nagreklamo sila kang Moses. Unsa ilang reklamo? Walay makaon, walay tubig. Ug na may pagkaon, gaan pa jud kayo nga klase nga tinapay. Giprovide na sila sa Ginoo pero dili pa gyud sila maigsoon makontento sa giprovide sa Ginoo. So nagreklamo sila. Mura po daw usahay maigsoon kung diri sa mensahe, gipagawas at maigsoon sa mensahe. Amen, praise the Lord. Pangutana, pastor, pagkatao na ko, pastor, mensahe na biya ko, asa man ko gipagawas? Asa man ko di coming out? Because sometimes, daghan mga message believer, diri nga mga young people, nga pag-abot nila maigsoon sa mensahe, pag-abot nila maigsoon, abot sila og buot, mensahe na silang daan. Na sila maigsoon sa mensahe, so unsa pa may gawsan ninyo? Because sometimes, ang atong gawsan mga kaigsuonan, labi nagnana sa mensahe, ang atong gawsan maigsoon, kay para kanato, labi nagnana sa mensahe, mahimo na lang pod natong tradition ang pagsimba sa mensahe. And sometimes we must, and it is a must. It is a necessity nga bugawas na maigsoon sa tradisyon sa pagsimba o kinahanglan sabto nato nganong naay mensahe sa tong panahon. Or else ang imong pagsimba mahimo lang tradisyon o wala ka nakagawas sa tradisyon, actually wala pa yung kakagawas. Kaya nga naman, ang imong pagsimba, ang imong mensahe, propeta is just a tradition to you. That's why, daghan kayo ang nasa mensahe, tungod kay naanad sila maigsoon sa justified life, naanad sila maigsoon sa sanctified life, manayal, magsayal sila, dili sila mag-short, or unsa nang mga basic dato maigsoon nga ginahimo maigsoon. Pero ang problema, pag makatilaw na maigsoon sa kalibutan, maglisod na maigsoon og balik sa mensahe. Amen? Labi na maigsoon kung makauyab nag mga kalibutanon. Niya, madalas sa kalibutan maigsoon, maglisod na naman. Walay born again experience. They do not understand in their very young age what is the purpose of the message. And remember, overcoming power, dili nimo na makuha hangtod nga dili ka mahimong anak sa Dios. As what mo na itong topic maigsoon, the overcoming power, overcoming through born again experience. Now, what is born again experience? What is born again? To be born again is to receive the new life. Not reforming the old life. Dili maigsoon, may tungod nga, usbon ako ang akong daang kinabuhi. That is reformation. Born again is to receive a new life. That's why maigsoon, gipatay si Ginoong Kristo, gilansang sa krus sa Kalbaryo. Kaya nga naman, kinahanglan mamatay imong daang pagkatao aron dawaton nimo ang kinabuhi nga naa kang Kristo para kanimo. To receive the new life. That is the born again experience. Muna ingon ako, this is not about reformation. Jesus, when he is dealing with Nicodemus, Jesus Christ is not talking to Nicodemus about explaining about self-improvement. Wala sa mingson nga, improve mo kaglingon, usbon nimo ni, di na kamuhimo ani ha, ayon na ni buhata. That is self-improvement. O tingnan ako kanina, dili ni murag New Year's resolution. It wasn't talking about the moral reform. Usbon na nimo ang imong moralidad maigsoon. Ang iyang gidirekta nga istorya maigsoon, he said he must be born again. It is absolutely necessary. Not reformation, it's regeneration. Not improving the old life, it's receiving the new life.
Nakuha ninyo Megson? Napa mo diha? Ang inyo habang paghilom-hilom, ang dili ninyo pagkasabot o inyong pagkahilom-hilom, naminaw lang yun mo o anyway, naaman taon niya naaman tay you can ask Megson, ask question regarding I am very well gina-welcome na ko any question basta regarding Megson sa ato ang isgutan karon, no? Because gusto na ko mistake Megson, gusto na ko ibalik mo sa very fundamental sa to ang mensahe Megson is the introduction of born again. Because sugot sa dili Megson, majority of the young people are not born again yet. Kaya mabisan pa kay dili lang majority of the young people. Even majority Megson bisan pa sa sulod sa simbahan na yung makita niyo Megson nga naa pagi wala pagid mataw pag-usab. That's why they cannot overcome sin. Makasala pa, dagan pa kita nimo Megson nga di pa gani maulaw nga bisag makita nimo mura na lang common Megson, no? Pero they're still claiming to be message believer. Or na po uban Megson di magpakita but still they are secret sinners. Secret sinners gani pastor no? Yes. Paano kita kung unsa imong gihimo pero ang Dios. Why is it that you are still a secret sinner? Why? Because you are not born again yet. Nano sinners na pastor? Wala pa overcoming power because overcoming power came only through Jesus Christ. Without the Spirit of Christ in you, you will not overcome. Atong gisulti na ko ganiyang muntag Megson ko. Bisan pa ikaw ang pinaka-strongest man, the most powerful man, you are the most influential man. Ibutan na ito Megson, most of everything. Naa kanimo Megson, you are the most wealthy man, the most influential man, the most, ibutan na ito Megson, daghan nga mga butang. But that man, without Christ, without the Spirit of Christ, ang pinakagamay nga klase Megson, nga demonyo sa kalibutan, dili gyud mahadlok niya. But you are the weakest Christian. Pobre ka, siguro kay payaton lang gyud siguro ka, di ka ginahan kay mukaon, tan-aw si mo Megson pinaka amen. Pero you have the Spirit of God. Even the strongest demon magapangurog kanimo because you have the Spirit of Christ. So what is the difference? The Spirit of Christ. Ang pinakakusgan Megson nga Kristohanon, mao Megson ang Kristohanon nga naay Kristo sa kinabuhi. Amen. Kay bisan pag pinakakusgan nga yawa Megson, ang matubang kaniya Megson, ang yawa magpangurog siya nga tubangan. That's why Brother Branham, when the bride know its position, kung kita lang daw, masayad lang daw Megson, kung kinsa tadiya sa una-una sa Ginoo, unsa atong posisyon, kinsa tadiya sa una-una, yung Brother Branham, Satan will be powerless against him. That's why Satan hates revelation, but the bride loves it. Kaya wala talagang Megson panlaban Megson sa yawa. It is only when Christ is being revealed to us. And when Christ is being revealed to us, amen, di na may skut Megson nga, nakailan ako ni Kristo, mauni, na-memorize na ko ang 7 seal, mauni, Christ is already in us. Revealed to us. May reveal kay Megson, ikaw mismo Megson ang magpadayag sa Kristo nga nadiha kanimo. Hallelujah. Amen. He wasn't talking about moral reform. He looks back to the Bible, matong sa book of Numbers, sa panahon ni Moises, nagyawyaw ang mga tao, gipagawas na sila, these are message believer, nakagawas na gikan sa Ehipto, nisulod na, pagabot sa kamingawan, concerning sa ilang mga panginhanglan, pagkaon, tubig, nagyawyaw sila. Kanya nasuko ang Diyos maigsoon, nagpadala ang Diyos og mga bitin, gipamaak sila. Pagpamaak sila maigsoon, sa nitabo, ang paak sa bitin, nagdala kanila maigsoon og kamatayon. And then, since Moses was the pastor of the church, niduol maigsoon ang mga tao ngadto ka Moses, Moses, unsa ba mong buhat? Moses, tabangi mi Moses. And Moses, ginakita niya Megson ang iyang congregation. Kung sa gihimo ni Moses Megson, malipayon ba Megson ang usa ka pastor? Na makita niya Megson, hallelujah, nga ang iyang mga kabatanunan, ang iyang mga young people Megson, gikauna sa kalibutan. They are already dying. Amen? Mo na Megson, masabot ninyo Megson, nganong ginahimo kini sa mga kapastoran. We are spending time, efforts, and money, and everything. Dili ni Megson, kay kung anin lang ta ni Megson, nagdula lang ta, makita-kita mo, makita ninyo inyong crush. Daghan tag pwede buhaton Megson, dito sa dagat, para mas enjoy pa ta. Dito sa
false na Megson, mga ato na mga bukid. Pero nga nung gipili na to Megson, nga na dito Megson sa simbahan, and then, amen, we choose to listen to the Word of God. Amen? Tungod kay dili na to gusto Megson, hallelujah, nga usa kay iglesia Megson, hallelujah, kaunon na, because ingon Brother Branham, that is already in the house, in the home. Ang kamatayon karon misulod na sa panimalay. Amen? Kung naay, the world is falling apart, naana karon Megson, the family, the house, the family is falling apart. Nanay sa isa kabalay, di na magtagdanay. Nasa sulod sa isa kabalay, dili daghan mga itabo karon Megson, kabulag-bulag. Na Megson karon sa mga congregation, nagsimba man tuod pero kabalo ka espiritually patay na. Because that is already not in the home, not only in, wala lang ang kamatayon sa balay, wala lang Megson sa eskwelahan. Bisan pa ang kamatayon ng Brother Branham, naana sa sulod sa simbahan. Through what? Through false teaching. Wrong spirit. Wrong doctrine. Tanan Megson. This can cause death. O walay lain Megson that death is sin. Muna Megson, gi-connect Megson ni Jesus Christ, ang must be born again and the Son must be lifted up. Tungod kay ang pagkatao pag-usab, gi-connect niya Megson sa paak sa bitin. Ingon Brother Branham, because ang unang nag-introduce Megson sa kamatayon, nga nahulog ang atong first nature, hallelujah, sa Garden of Eden is caused by the serpent. Ug sa diha nga nangamatay ang mga tao sa Israel pinaagi sa paak sa bitin, unsa ingon sa Dios Megson, ingon kang Israel na nag-reveal ang Dios ngadto kang Moses. Moses, maghimo ka og usa ka poste, unya sa maong poste maghimo ka og tumbaga nga bitin. Bronze nga serpent. Unya ibutang nimo didto. Unya ingon siya, ang tanan nga mapaakan sa bitin, kinahanglan lamang sila muhangad, mutanaw, og mabuhi sila. Unsa ingon ni Brother Branham Megson? Hallelujah. Ingon ni Brother Branham, katong gilansa nga katong ibutang nga bitin dito, ingon siya, mao kato tipo ni Ginoong Hesus Kristo. Kay walay lain Megson mutanggal sa kamatayon nato kundi si Ginoong Hesus Kristo lang. That's why the cross is already established in the first Exodus, pero Megson in a symbol form. Kay katong ingon Brother Branham, katong bitin nga gikon, it was ganong bronze siya because it was the divine judgment of God, mao ang balaanon nga hukom sa Dios, tungod kay ang bitin simbolo siya sa hukom sa Ginoo. Kay siya Megson ang tinubdan sa sala. That's why in the first Exodus na Megson nga pag namatay ang mga tao, kinahanglan lamang sila mutanaw kang sa bitin, tungod kay katong Megson nagsimbolo kang Ginoong Kristo nga maoy makapawala kanila ngadto sa kamatayon. Pag-abot sa second Exodus Megson, it is Jesus Christ Himself. Siya na ang reality. Dili na sa Megson in symbol form, kundi siya na Megson kay si Brother Branham, hallelujah. There is a quote on that. Can you remember the quote? Nakalimot lang ko Megson ang quote. Hallelujah. Amen. Dara. Nanay ko take kopya. Pero I will not read the quote anymore, no? Para di tamadugay Megson. That is, pero sa walin ni Brother Branham Megson nga, 1961, ye must be born again. It's death bite. It's a death bite. Yang gisgutan Megson ang Book of Numbers. Kini nga kung gisgutan kanyo Book of Numbers, mo ni gisgutan Branham. That's why this thought kina kung ginasulti kanyo Megson came from this quotation of the prophet. Ang iyang subject Megson, you must be born again. Mo ni subject ni Branham. Now, kini lang ako nakuha Megson nga thought karon kaya ang atong subject Megson, overcoming power. Dali na kay Megson hisgutan ang overcoming power. Ma-overcome lang nato. But we must understand first what is born again. Because ang word nga born again is the first doctrine of Jesus Christ. E kano sana niya gisulti? Atubang niyang most refined man. Pinakamaayo nga tao. I mean, walay kunot, walay mansa, wala kay makita siya Megson kay he is a Pharisee. And yet Megson, sa diyan nakikatubang sa Ginoong Kristo, nakita sa Dios nga gusto niya kinabuhi nga walay katapusan. Ang tambal sa Dios Megson aron maangkon niya ang kinabuhi nga walay katapusan. Kinahanglan mataw ka pag-usap. Walay pulos Megson ang iyang pagkamatarong, iyang pagkamayo. Kaya nga naman, God is looking for His first fallen condition. Kaya kitang tanan Megson sa natao sa babae, kitang tanan Megson na atay unang kinaiya. O pinaagi nini nga, kung di ta mataw pag-usap Megson, wala gyoy makaadto ka nato Megson sa gigarian sa Dios. Nasa yun siya, ye must be born again. Kaya nga naman, kaya kung di ka mataw pag-usap, dili ka gyud, you cannot see the kingdom of God. To see means to understand the kingdom of God. Hallelujah. Amen. Maraming sa Diyo. A beautiful type got here in Numbers. I've got many scriptures wrote down in the Numbers, and the beautiful type of it is there. Oh, it's altogether pretty if you could see.
It's the brass serpent lifted up in the wilderness. Ako lang ni-correct lifted up because nagisgot sa mga naman kasi Ginoong Kristo kaniya, ye must be born again. Pagkatao pag-usab. Pero pag-abot sa verse 40, tingon siya, ye must, word nga must, kinahanglan. Pag-abot sa verse 40, tingon siya, ye must, the Son of Man must be lifted up. Kinahanglan po. Because ang Son of Man must be lifted up, dili ka matao pag-usab kung wala sa mamatay sa krus sa Kalbaryo. Kaya walay laing kinabuhi nga bagong kinabuhi nga atong madawat, mo bitong kinahanglan sa mamatay aron kato nga kinabuhi ma-release maigsoon ngadto sa iyang mga kanakan. Unsa nga kinabuhi? Kinabuhi ni Kristo. Unsa tawag nato ana maigsoon in terminologies sa mensahe? That is the baptism of the Holy Spirit. Because to receive the baptism of the Holy Spirit is to receive the very life of our Lord Jesus Christ. Ang pagkadawat nato sa kinabuhi ni Ginoong Kristo mao na ang bautismo sa balaang Espiritu Santo. Mo nang wala tay kinabuhi nga bagong kinabuhi hangtod nga wala mamatay si Ginoong Kristo. Hallelujah. Mo na nga kaya ang atong unang kinabuhi bisag unsa pa nato pagkamaayo, pagkamatarong trapo lang gihapon na atubangan sa Ginoo. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Mo na ingon sa Migson, brass serpent, how that Israel the serpent them was a death bite katong gipaak Migson kutong kamatayon kitang tanan. And there was no remedy. There wasn't physician. Wala ni man nanambal niadto. They had no remedy or cure. They had physicians among them. Adunay mga doktor dito kanila maigsoon, but not the bite. Pero daghang doktor dito sa ilang panahon, pero walay makatambal ni atong maong paaka. Og hangtod karon maigsoon, wala gi makatambal maigsoon ni anang maong paaka. Og ingon ba man guilty tang tanan anak kay ganuman, by our first nature kitang tanan napaakan. Nakaangkon og sala. Sanglit ang tanan nakasala. What is sin? Sin is unbelief. What is the product of sin? Death. Mo na maigsoon naagi kamatayon. Mo na maigsoon hangtod nga dili nato madawat maigsoon sa Ginoong Kristo. Bisag unsa pa nato ka refine, kamatarong, kabuutan, di ta mapabadlong sa itong mga mama. Maayo man na, I am not against it. Wala yung problema akong mama sa kuha pastor. Oh, no, I am not against it. Nagtrabaho gani ko. Naman ko'y ministry sa simbahan pastor. I am not against it. It's okay. But what I am talking about, you cannot overcome the world unless and until you will not become a sons and daughters of God. Because an overcoming power kung mahimo lang kang anak sa Dios. Asa mo na makuha? When you are born again. So kano kinahanglan ka mataw pag-usab? Because to begin with, balik ko na ginako, refine na gani kayo si Nicodemo, nana sa pinakamaayo nga tao, nana sa Amen. Kung tanaw to wala nang makasaway kaniya maigsoon, pero sa diyan nakatigatubang sa Dios. Wala kita sa Dios maigsoon ang iyang pagka-refine, ang iyang nakuha, ang iyang na-achieve. Tanan niya maigsoon ug unsa siya, unsa ang status maigsoon sa kalibutan. Ang kita ni Ginoong Kristo sa sinugdanan nalaglag ni nga klase nga lawas. Walay kinabuhi nga walay katapusan niini. Ang iyang remedy kinahanglan mataw kapag usap. I hope you understand it. So muna maigsoon, hallelujah. Walay overcoming power. Basag unsaon na to maigsoon because by nature makasala gid ta. By nature, yung Barbara, this nature would be sticky. Naagid na. No, mo na maigsoon nga we must gitawag maigsoon kinahanglan ta mataw pag-usab. Ako lang masahon maigsoon ang quotation maigsoon. And I'm about to close. They had physicians among them but not the dili walay makatambal ini mong pagpaak. Hantod karon maigsoon. Daghan mga doktor makadugang gamay sa imong bulan, sa imong kinabuhi kung palulunod ka mamatay. Sige pagpakuan kay para ma-extensionan nimo. Kaya na maigsoon sa doktor, pero maigsoon mingon ang doktor nga di inuman ning tambal di na jud ka mamatay. There is none. Walay bisan sukad karon maigsoon, wala gid na. Kaya nga naman, wala pay nakita maigsoon sa tambal nini. Kaya nga naman, ang tambal lamang sa kamatayon mo ang pagdawat ni Ginoong Hesukristo. Hallelujah. That's why sa daghan man mga dito physician among that wala gyud makatambal ni ini mong sala. It's a death bite mao kini ang paak nga nagdala kamatayon and we're all guilty. Kita nang guilty. Pag mingon kitag serpent maigsoon, kinahanglan i-connect nato na maigsoon ngadto maigsoon sa Old Testament. Ang pinakaunang serpente nga nag-introduce og kamatayon nga unang mipaak maigsoon. Hallelujah, praise the Lord. Mo na maigsoon Book of Genesis, Book of Numbers sa panahon maigsoon ni Moses ug hangtod karon
pagkaabri sa ikaupat nga silyo, ingon ang propeta sa Dios, kana nga serpente gipanganlan na sa Megson, ingon ang propeta, kana nga serpente gitawag ka nagkamatayon. O ingon siya, og naa na gani Megson sa kamatayon, ang nagsunod ni ana mao ang impierno. Death and follow him, hell, follow him. Kamatayon ug ang impierno nagsunod diha kaniya. And we're all guilty, all shape iniquity. That is Psalms chapter 51, verse 1. Gipanamkon ako sa akong inahan, Psalms chapter 51. All of us are guilty, but what did God do? They was guilty then, and death had to be paid, and the penalty of death. But God had Moses to erect a brass serpent and put it on a pole, that nothing the people could do, no money, they had to pay. Walay kwartang ilang buhaton, walay laing buhaton ang tao, nothing at all. No priest to recite, no churches they had to join, walay isambahan nga ilang kinahanglan ubanan. Just look and live. Para mawala Megson katong kamatayon kanila, kinahanglan na tan-awon katong gi-provide sa Dios Megson kang Moses, tan-awon lang nila to og mabuhi sila. Kinsa man to ang simbolo karon Megson? If the Son of Man must be revealed Megson in the form of the brazen pole, may pole ni Megson katong brazen pole giisgutan diha Megson sa first Exodus. Sa second Exodus Megson, gi-interpret ni Branham nga mao na to si Kristo nga gilansan sa krus sa Kalbaryo aron mawala Megson ang sala. Sa itong panahon karon Megson, yun sa man, the Son of Man must be lifted up kang Moses. Mo to ang brazen pole. Pag-abot sa new birth Megson kang Jesus Christ, the Son must be lifted up. Wa sa mingon Megson the Son, kay siya atong isgutan Megson nga ilansang sa krus sa Kalbaryo. Pero sa itong panahon karon Megson, the Son of Man is revealed. Kinsa man ang gi-reveal karon Megson? The same man, Son of Man Megson, hallelujah, in a form Megson, sa forma sa tumbaga nga serpente sa panahon Megson ni Moises, nga ang tanan mo tan-aw sa maong nga poste dili mamatay. Sa tanan og mutuo kaniya dili mamatay kang Ginoong Kristo nga ginansa sa krus sa Kalbaryo. Og sa tanan nga modawat ni ining mensahe Megson nga nadayag si Kristo sa panahon, because this is the time when the Son of Man is being revealed. Wala Megson, walay lain Megson, panguntra Megson sa nagkanalaing espiritu nga misulod Megson og dalag kamatayon Megson sa mensahe sa atong panahon karon. It is the revelation of the Son of Man. Ang kapadayagan kung kinsa ang anak sa tao sa atong panahon karon. Because it is the same Jesus Christ in the time of the first Exodus, Jesus Christ in the time of second Exodus. It is Jesus Christ again in the form of the revealed word, because right now nato Megson sa revealing of the Son of Man. Mo na Megson ang revelation kung kinsa ang Kristo, mo na Megson ang maghatag kanato Megson og tinud nga kinabuhi. Og dili ni kita makakaplag Megson og kamatayon. Nasa Megson sa nandawato nato ning mensahe makasabutan ning mensahe Megson. Hallelujah. This is now today again is the form of the new birth to us. Muna yung Brother Branham, nanangutan na kanya, Brother Branham, what is new birth then? Amen? What is new birth, Brother Branham? Unsa pagkatawa pag-usab? What is born again, Brother Branham? Yung Brother Branham, tubag niya, Christ is revealed to you personally. To be revealed, na-revealed sa ko kay hiwali ni Pastor, dili. To have a personal revelation, kay ila ka kung kinsa ang Dios kay mong gilagaran. Daghan man uban diri Megson nagsayal pero wa kabalo nganong nagsayal. Daghan karon diri Megson nga murag they are living the life of the message but they don't know. Amen. Kung unsa nga klase nga kinabuhi Megson kana bang tradition lang. What I am talking is dili nato mahimong dili dapat Megson nga mahimong common na lang ang mensahe kanato. Dili na lang Megson nga mahimo na lang revealed word na propeta. We must have the understanding of this message. Kaya dili ta nakiki-revelation Megson. Ingon Branham Megson, God will reveal to you personally. Salvation is an individual affair with God. Dili porke imong papa, imong mama nang alagad apil na ka. No. You must have your own personal experience. Kaya nga naman kung wala kay personal experience about born again experience, dili jud ka Megson maka-overcome Megson nining mga butang sa kalibutan. And young people are the most naagid kaninyo Megson. Dili ko mingon Megson nga walay mga temptation and trials and suffering Megson, pero kabalo ko Megson ang yang kabalo mo Megson sa Old Testament sa Book of Genesis. Gusto pagawson Megson ni Parao ang mga tigulang lang. Sige panglakaw mo, ipangbilin lang ang mga batanon. Kaya nga naman wala na younger generation Nisugot ba ang mga ginikanan? Nisugot ba ang mga ginikanan?
Nga ibilin ang mga bata, sila lay manggawas ug mato sa Kanaan. Dili. Ingon sila dili dalaw na ang mga bata. Gani ang mga younger generation maapay nakasulod sa Kanaan. 20 years old pa baba. Hallelujah. Praise the Lord. No, that's why you are very important. As important maigsoon sa panahon ni Moses, pwede sila masugot maigsoon nga ibilin kang parao maigsoon ng mga batan noon. Dili, kinahanglan uban silang tanan. Ug hangtod karon maigsoon, the same principle applies to us. Mo maigsoon importante kayo mo maigsoon, hallelujah, sa mata sa Ginoo tungod kay hallelujah, amen. Ang ministry maigsoon nagapadayon na. Ang kinabuhi nagapadayon na. Maabot ang panahon nga naanay mga gamiton sa ministry, dili na mo gamit ang Dios maigsoon sa mga di na amen. Kamo nga mga younger generation, mao maigsoon ang gamiton sa Ginoo. Hallelujah, praise the Lord. So that's why maigsoon you're already equipped and kinahanglan maigsoon you must have this personal experience, born again experience. Dili gud mo na yun ako, balikon ako. Dili gud ta makakuha maigsoon og overcoming power. We cannot overcome. Mao yung Biblia ganiya. Di kita magmadaugon sa kalibutan. Wa gi kadaugan nga atong madawat hangtod nga dili ta mahimong anak nga lalaki, anak nga babae sa Ginoo. Hallelujah. I hope nga and last Bible verse maigsoon just to dili lang ako makipakita sa inyo maigsoon how important maigsoon the born again experience. Matthew chapter 11 verse 11. Ganiya sa Matthew verse 5:20, ipakita dito maigsoon kung dili ka mahimo mulabaw pa sa pagkamaayo sa Pariseo, dili gyud ka makasud sa kingharian sa Dios. Ang word ito mulabaw. Pero actually maigsoon kung tawhanon lang wa nay makalabaw sa pagkamaayo sa mga Pariseo sa Pariseo. Mulabaw lang ka kung ang Kristo, ang Espiritu ni Kristo na kanimo, makalabaw ka na sa kinabuhi sa mga Pariseo. Because their life is already in the peak of morality. Ilang kinabuhi maigsoon, wala na makalabaw pa ba sa pagkamatarong lang kung Pariseo imong isgutan? Matthew chapter 11 verse 11. This is the personal preaching. Tanaw Matthew 5. Kung tanaw niyo yung Bible, pula inyong Bible niya na. Matthew 11:11, this is also a personal preaching of Jesus Christ. Yun sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga sa mga gianak og babayi. Kinsa may wala gianak diri babayi? Ditaas na kamot be? Katong walay mama? Siguro ang uban walay mama pero wala sa kaila pero kabalo sila nga gipanganak silang mama. Tama ba? So kayo tanan diri gipanganak og babae? Ako pastor, sa liking kawayan ko, di ko mo to kitang tanan gipanganak sa babae. Ingon kaninyo nga ang tanang gianak sa babae, wala pay wala pay nahitungha nga mulabaw pa ka dako kay Juan Bautista. So tanan, gikan kanato karon kay tanan anak mo tag babae. Ingon ni Jesus Christ, wa gid makalabaw kang John the Baptist. Kailan ba mo kinsa si John the Baptist, di ba? It was the third coming of Elijah. He was the one who introduced Christ on his first coming. Siya ang nag-introduce ni Kristo sa unang pag-abot. So, dako ang ministry niya ang gihimo. Mo nang pag-introduce si Kristo, walay mo labaw. Wala pa'y mudako pa kang John the Baptist. Pero yun sa Megson, pero ayang isgutan, ang naanak gikan sa babayi. So, ang kategorya ng Megson, tanan kitang tanan. Fallen condition. Pag anak sa babae, fallen condition na. Pero ba yun sa Megson? Gani, pero yun sa gani, ang labing gamay diha sa gingharian sa langit, pero ang pinakagamay daw sa Megson sa gingharian sa langit, dako pa kay kaniya. So you can see now the difference between a man born in Christ and a man born of a woman. Kinsa man kita ni, fallen condition mao ni nga lawas. Because there are three creation of God. Man created by God in your likeness and image, that is Genesis 1 chapter 1 verse 27. A man created a man born of a woman, that is Job chapter 14 verse 1. Motong giingon Megson ni David nga niabot kini kalibutana, gipanamkon kita sa tong inahan. Kuno tong Bible ha. 51 verse 5, aniya karon, ako na tao sa kasalanan ug sa sala gipanamkon ako sa akong inahan. Kinsa ni? Kita ni, ato aning kategory. Pero ang last category, kinsa man? Man created by God in His own image and likeness. Kinsa na? Si Adam. Nalaglag. Tama ba?
Praise the Lord. Tama ba? Nalaglag? Man born by woman. Dili na kinahanglan ilaglag. Kaya naman, produktos pagkalaglag. Hallelujah. Amen. Pero may son, another man, introduce. Kinsa man? Man in Christ. Kinsa ni? Katong nakadawat may son sa tinuod nga born again experience. Kaya ang tao nga nataw pag-usab, siya ang tinuod nga nakadawat sa kinabuhi ni Kristo nga iyang gihatag ngadto sa krus sa Kalbaryo. So that is the power may son of the born again experience. So I hope you can understand this may son. Muna yun ako, balikon ako. Si Nicodemo, highest standard of morality, refined man. Kung nga pa, wala na self-improvement nga ipakita kaniya, kaya nga naman, maayos nga klase nga tao. Gani yung ang iyang kategory, righteous man. Makadawat sa Megson o eternal life, pero Megson, dili sa Megson, dili sa part sa Lamb's Book of Life, part sa Megson sa Book of Life, because only the bride will be redeemed. Daghan ang masave, pero Megson, only the bride will be redeemed. Si Nicodemo Megson, part sa righteous. Muna yung status Megson. Pero, he is considered na kigatubang sa Diyos. Iyon siya, kinahanglan matao kapag usap. Ang tao Megson, kung pinakadako na anak sa babae, pinakakuyaw si John the Baptist. Because he is the one who introduced Christ. Pero ang iyon sa iya, natao sa babae. Pero pag abot Megson sa newborn again experience, sa natao pag-usap, si John, pinakataas sa tanang natao sa babae. Pero pag abot sa kingarian sa Diyos, unsa na siya? Pinakaubos. See? So you can see now the difference between man born of a woman and a man in Christ. Kinsa na ni? Those people who has a true born again experience. And if you are born again, you have now the true overcoming power. God bless you. Ang Diyos magapanalangin kanina. Hallelujah. So, ang inyong sigurong pagpakahilom or siguro ang inyong panang pagpaminaw. So, salamat sa Ginoo and it is a privilege and honor to be part of this o naka-share sa inyo Megson this afternoon nga I hope Megson makuha ninyo. Nung anong gikuha nato ning atima. Overcoming. So, itong na di kayo na ko makuha perminti Megson, ako yung kinahanglan ng notes. Overcoming through the born again experience. Experience. Experience means reality. Kinahanglan ng message, Megson, dili mahimong theory lang. It becomes a reality. God bless you. As all stand, let us pray. Just a short prayer. Gracious Heavenly Father, Ginoo, salamat kayo nining kahaponon. Salamat kayo sa imong presensya. Lord, hallelujah. Lord, ang imong pulong, amon ang ikalitok, o nasad kami Ginoong Dios nga kini adunay gahom. This has a transforming power, Father God. And Lord, may you bless this word and anoint this word, Father God, and speak to the hearts of your people, of the young people this morning, this afternoon, Ginoo, nga ilang makita Ginoong Dios ang gahom sa imong mga pulong ug unsa ka importante ang pagkatao pag-usab diha sa imong atubangan naman. Because Lord, sa among kinabuhi, wala kami kapasigarbo, wala kami kapakita nga maayo Ginoong Dios bisan pa ako pagkamatarong trapo lamang sa imong atubangan. That's why Lord, ang tinuod nga pagkamatarong mao ang pagkadawat namo sa imong tinuod nga espiritu. Ug ang tinuod nga kinabuhi ang pagkadawat sa imong tinuod nga espiritu, ug ang tinuod Ginoong Dios nga gahom ang pagkadawat sa imong espiritu. Salamat kay mahanin ning kahaponon, among itugyan da kanimo tanang pagpasalamat. Dug himaya ang ibalik da kanimo sa pangalan sa bugtong anak Kristo Jesus nga Dios nga luwas. Everybody say amen. God bless you ang Dios mga panalangin. Brother Church. Amen. Napanalanginan ba ang tanan? Amen. Malipayon ba ang tanan na igsoon? Amen. Ang napanalanginan, may sanong maingon og amen. Amen. Palakpakan nato itong buhay ng Diyos. Praise God. So, nining kahaponon may igsoon, no? Siguro, taas-taas pa man ang oras. May igsoon, maadto kita, may igsoon sa sa games. May igsoon, salamat dahil Pastor Jay. No, may igsoon sa ka mapanalanginon na mensahe. May igsoon nining kahaponon, no? Saka blessed kay may sunong nga mensahe o ang Diyos magapanalangin kanimo pastor o mato kita may igsoon sa ato ang sunod nga buluhaton. Amen. So karon na igsoon, unya na lang nato ipadayon ang atong buluhaton, siguro mag-snack sa ta, may igsoon magpahulay sa ta kadali or
Kay mga 5:30 maigsoon magsugod na punta sa buluhaton about sa atong padula maigsoon no, sa games maigsoon no. So unya atong i-explain kung sa atong dula maigsoon no. Siguro kang si Brother Prince ang mo explain kung sa kini nga dula maigsoon. So mawit sa tago sa kaawit maigsoon no, bago na to i-close ang kining temporary nga pag-close o katong awiton maigsoon ang Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Praise God. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already gone. This grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. First stanza may song, Amazing Grace. Amazing grace, yes Lord, thank you Lord. The sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amen, amen. Ito palakpakan natong mga Diyos. Amen. So, karon na igsoon magto kita sa atong pag-snack sa kadali na igsoon. So, balik ta mga 5:30. May sunod atong sugtan na pod ato ang sunod nga buluhaton na igsoon. So, maglamanuhay ang matag usa o katong awiton ang Feel My Way Every Day with Love.